Abiso po sa mga motorista, isasara ng 6 na buwan ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para sa isasagawang repairs. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kailan magsisimula? Isara ang Kamuning Flyover. Cheryl, sa susunod na linggo ay sisimulan ng isara itong southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. 6 na buwan itong isasara, kaya ngayon pa lang ay pinaghahanda na ang mga motorista sa posibleng pagsikip ng daloy ng trapiko dito sa lugar. Laging puno ng mga sasakyan ng EDSA Kamuning Flyover. Pero pagdating ng May 1, mas lalala pa ang traffic dito dahil muling isasara sa mga motorista ang southbound lane ng Kamuning Flyover. Isa sa ilalim kasi sa repairs ang flyover. Tatagal ang closure hanggang October 25. Habang kinukumpuni ito, mga bus lang ng EDSA Carousel ang papayagan dumaan sa Kamuning Flyover. Kaya ngayon pa lang, problemado na ang ilang motorista. Palagay ko malaking terrible ito. Naku po, di katakot-takot na traffic na naman yan. Yung pangalan, traffic na eh. Paano pa kaya pag sinarado pa? Paliwanag ng DPWH, kailangan kumpunihin ng flyover bilang paghahanda sa The Big One. Kasama yung EDSA Kamuning sa 14 bridges na in-identify ni JICA na critical bridges once na tumama yung The Big One. Makikita niyo may mga cracks na, so pag umulan, nagsisip na yung tubig pababa. Ang ginawa dito noong 2022 ay yung pagtatakip doon sa isang parting nabutas. Ngayon naman sa loob ng 6 na buwan, ang aayusin naman dito ay yung pinakasahig ng flyover. At 5 buwan pagkatapos noon, hanggang March 2025, itong ilalim naman ang aayusin. Naglabas na rin ng alternate routes ang MMDA para sa mga apektadong motorista. Mula EDSA o Quezon Avenue southbound, pwedeng kumanan sa Panay Avenue at kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue at sa Kaliliko, Patimog Avenue para lumabas ng EDSA Service Road. Pwede ring dumaan sa Mother Ignacia Avenue papuntang Sergeant Esguerra hanggang makarating sa EDSA. Kapag galing namang Panay Avenue o Mother Ignacia, pwedeng dumaan sa Sergeant Esguerra Avenue at dumiretso papuntang 11th Jamboree, kaliwa sa Kamuning Road hanggang sa makarating sa EDSA Service Road. Sinisiguro naman ng mga otoridad na maluwag ang Camias Road para sa mga motoristang manggagaling mula Timog Avenue papuntang Cubao. Pero ang mga kalye na patungong Cubao tulad ng KH at Cambridge, posibleng lalong magsikip kapag nagsimula na ang pagsasara ng Kamuning Flyover. Dapat mag-road clearing talaga. Kasi sa akin kasi, malalaki ang kalsada ko. Hindi kagaya sa Rodriguez, maliliit. So, yun ang problema. Kasi baka pag nagkaroon ng traffic, damay-damay na yan. Nakikiusap naman ng MMDA sa mga taga-barangay South Triangle at West Camias na magkusa ng tanggalin ang anumang harang sa kalsada. Cheryl, nagbabala naman ng MMDA sa mga dadaan dito sa ibabaw ng EDSA Kamuning Flyover. Bawal kasi dito yung mga pribadong sasakyan, maliban na lang sa sasakyan ng Pangulo, ng Vice Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice at syempre yung mga emergency vehicle. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.